Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Isang maligayang bagong taon po sa lahat at ngayon ay nasa second week na tayo ng January pero mainit pa ring topic sa social media ang tungkol sa mga swerte ngayong taon. Kaya naman ngayong linggo sa episode natin sa Expert's Opinion, makakasama muli natin ang master o feng shui expert na si Master Hans Kua upang alamin kung ano nga bang mga zodiac signs ngayon ang suswertihin at ano may mga dapat natin gawin para lapitan tayo ng swerte ngayong 2026. Master Hans, welcome po ulit sa programa natin ng Expert's Opinion. Ay, maraming salamat po sa Expert Opinion sa DZRH for having Master Hans Kua. Happy New Year pala sa lahat ng nanonood, sa social media man, sa television man, isang masagana, malusog at maswerteng Year of the Fire Horse sa ating lahat. Master Hans, huwag na nating patagalin po, no? Kasi mainit pa rin topic sa social media ngayon na tungkol sa mga swerte. Pero Master Hans, kamusta po ba ang pagpasok ng 2026 ngayon? Ang 2026 natin, Year of the Fire Horse will not be swerte. Ito po ay taon ng paghihirap, taon ng walang pera. Nasa chart kasi ng 2026 natin, missing element natin ang wealth o money element natin. Alam mo ba, ang air characteristic ng fire is nag-aalab. Masyadong mainit, masyadong mabilis. Very competitive kasi ang mga tao ngayon. Marami pa rin mga resource element dahil too much ang fire element. Ibig sabihin po niya na maraming mga opportunity sa lahat. Ang problema lang dahil very tough ang competition. Kaya ang 2026 natin ay posible taon ng walang pera o missing element ang money o wealth element natin. Pero Master Hans, ano pa po ba yung mga ine-expect natin? Dahil itong 2025 nga, Master Hans, napakarami nangyari. Naging challenging talaga tong taon sa atin. Ang daming revelations, politics man yan o career. Ano po ba yung sa tingin yung difference ng last year ngayong 2026? Ikumpara natin ang 2025 na Year of the Snake at Year of the Fire Horse. Alam mo, ang snake is about shredding, pagtanggal ng kanyang balat. Pagtanggal ng old habits, taking slow, pagnilay-nilay, pag-iisip ng strategy, pagtatanggal ng mga, ano ba yung mga mali niya dati on the past. Nag-strategize. Ang snake is nag-hibernate, nagtago. Lalabas lang yan, pag gutom na, nag-hunt lang yan. Ang horse naman ay different. Ang horse is the young fire horse ang 2026. Ang young fire is like the sun, araw. Nag-aalab ang fire kasi pagka nag-start yan, uncontrolled. So pag nagsimulan ang pagliyab ng apoy, hindi mo na kaya i-control yan. Ang kabayo naman, galloping, mabilis. Ang word natin ngayon is fast-paced, fast-moving ang 2026 natin. Yun ang po pinagkaiba. Si 2025 is about taking slow, chill lang tayo. Ang 2026 naman is about fast, now na. Let's do it. Yun po ang difference ng 2025 sa 2026. Master Hans, nabanggit nyo nga kanina parang walang pera ngayong 2025. Pero ito po ba ibig sabihin na talagang marami ding challenge ang posible nating maranasan o nagdedepende pa rin po ito sa habits natin? Nagdedepende pa rin yan siyempre sa kanya-kanya nating habits. Muli po ang mga forecast fortune na to ay mga gabay lamang. Sipag, tiyaga, determinasyon dahil ikaw mismo ang gagawa ng 2026 natin. Ang 2026 natin, walang pera. Pero siyempre, dahil magaling tayo, may resource element naman tayo, very strong ang fire element. Gamitin natin ang drive ng horse, very aggressive, very determined, very fast siya para tayo po ay magtagumpay. Dahil ang pagkakaroon ng pera is a choice. Ang pagkakaroon ng walang pera is your choice. Ibig sabihin po yan, kung magsisipag ka, may pera talagang darating. Kung ikaw naman ay tatamad-tamad at aasa lang at i-blame mo ang feng shui, sabihin mo, walang pera kasi, kaya walang pera. Sabi ng feng shui master, ito po ay posible mangyari dahil nasa iyo pa rin gagawa, ikaw pa rin gagawa o susulat ng 2026 mo mga pages, pahina ng araw-araw na 365 days natin kung ano isusulat na tala natin sa mga mangyayari sa 2026 natin. Kumbara, nasa atin pa rin talaga yung kilos, decision. Okay. Master Hans, nabanggit na nga natin, pinag-uusapan na natin yung mga tungkol sa swerte. Ano po bang mga zodiac signs ang mga lalapitan ng swerte ngayong Year of the Fire Horse? Siyempre, ang mga kaakibat ng swerte, issue kayo yung mga secret friend o yung allies. Ibig sabihin, ang best friend kasi o secret friend ng Year of the Horse is the Year of the Sheep or goat or ram. Pare-pares lang po. Sheep, goat, or ram, sila po is the best friend of the Year of the Horse. Lalapitan sila malaking opportunities, mga swerte. Ang Year of the Dog, isa naman yan sa mga allies. Good friend, beshi din yan ng Year of the Horse. Ibig sabihin ng dog ngayong taon na to, this year is umaatikabo ang kanyang wealth, money,
opportunities at maraming pera ang mga doggy ngayong taon na to. Also, din mawawala dyan, isa pang beshi ng Year of the Horse is the Year of the Tiger. Ang Tiger ngayon na talaga namang ito po ay may long term, may mga goals siya, marami siyang mga achievement, marami siyang charismatic. Gustong-gusto ng mga tao ang mga Year of Tiger ngayon. Natutuwa sa kanya ang customer niya, ang boss niya, natutuwa sa kanya ang mga love life niya, Year of the Tiger. So sila po yung very compatible o pwede natin sabihin secret friend and allies, may mga opportunity sa 2026. Pero nabanggit nga natin yung mga swerte. Sino naman po ba, Master Hans, yung mga medyo not so lucky? Unang-una, siyempre, yung pinakakalaban ni Horse, si Year of the Rat. Ang Year of the Rat ngayong taon na to, directly conflict ni Year of the Horse. Medyo hinay-hinay lang po. Ang Year of the Horse mismo, marami nagtatanong, Master Hans, Year of the Horse ako, o Year of the Horse, dapat ako main character. Ako ang bida-bida. Taon ko to ba't sabi mo bad year yun? Ganito pong storya yun. Ang year, pagka ikaw mismong year, the year god o nagko-control ng year na yan, ay nakaupo sa office sa bahay mo. At pag ang boss mo ay araw-araw nakaharap sa'yo at tinitignan, bawat kilos mo, bawat galaw mo, sine-check niya, very stressful yun. Dahil sa stress na to, maraming pressure. Dito si boss maraming utos, maraming pinapagawa. Dahil stress, pressure, marami kang troubles na nagagawa o mistakes na nagagawa. Ang isa pang hindi dapat iwasan natin meron tayong 5 sign kasi na afflicted o conflict po o na nagdadaanan ng year god natin. Yung pinagsasabi natin si boss, yun yung boss ng taon natin, yung year god, si Tai Sui. Si Tai Sui natin na to, ang 5 sign na to, una-una si Rat, afflicted niya. Si Horse, nadamay pa ng konti, si Rooster. May bad year din si Rooster ngayon to. Si Rabbit, although may mga money star, si Rabbit, may nadamay rin siya kay year god, sa stress, sa pressure ni year god. Rabbit at saka si Ox. So 5 sign ang medyo madugo o medyo may conflict with the year god. Si Rat, si Horse, si Rabbit, si Rooster, at saka si Ox. Yung 5 sign na to, kailangan nyo po ng Tai Sui Cure. Ano naman yung Tai Sui Cure na to? Yan po yung year god cure. Paano mo mako-cure yun? Meron tayong Tai Sui card, Tai Sui amulet, Tai Sui plaque, meron tayong mga bawal umupo na nakaharap sa south. Dapat ako po tayo nakatalikod sa south. At also, dapat sa bahay natin walang activity, walang maingay sa south direction para ma-appease natin si boss o south direction na nakaupo doon si Tai Sui o yung year god. May mga lucky colors po ba ngayong taon? Pag-usapan natin ang kulay. Master Hans, Year of the Fire Horse. Dapat sana fire, red, yellow, orange, or pink. Yan po yung mga fire element na color. Pero ang 2026, ang lucky color natin ay blue. Master, bakit blue? Paano nangyari blue? Blue is water. Bakit hindi fire? Sa 2026 kasi, walang element ang money element. Nagsimula tayo kanina, pagkasabi ko ang 2026, walang pera ang 2026 dahil 2026, walang water element. Ang water element is blue color. Ang pagsusuot ng blue color sa 2026, ma-enhance natin ang water o money element natin. So, konting touch of blue colors to enhance the money or wealth element for 2026. Dapat po ba yung laman ng wallet din natin puro blue din? Kung may blue wallet ka, mas maganda yan. Okay, any touch of blue sa 2026 ay lucky to enhance wealth or money element na mystic element. Okay. Bukod sa lucky color, Master Hans, may mga lucky charms ba tayo na parang sobrang effective ngayong 2026? Siyempre, di mawawala ang lucky charm na horse. Horse is one of the best na lucky charm na ma-recommend ko. Lalo sa 2026, lahat ng animal zodiac pwedeng mag-display ng horse. Bawal lang po mag-display ng horse if ikaw pinanganak ng Year of the Rat. Nagkalaban ng rat ang Year of the Horse. Bawal mag-display ang rat, pero ox, tiger, rabbit, rooster, dragon, snake, horse, sheep, monkey, dog, and pig, lahat ng animal zodiac except the rat ay kailangan mag-display ng horse. Iba't ibang klaseng horse. Maraming available ng horses dito sa store ni Master Hans Kuwa. Ako mismo mag-bless, mag-cleanse para ma-cleanse natin, ma-check natin saan dapat ilagay ang horse sa south direction ng kwarto, ng office. Office kwarto. Ang south direction ng yung living room or sala. Bawal ilagay ang horse sa loob ng bedroom. Pwede sa kwarto ng opisina, sa kwarto ng living room nyo po, pero bawal sa bedroom. Bakit? Dahil ang horse is a young, very aggressive, strong energy. Ang bedroom should be yin, silent, relaxing, sleeping energy. Nagkakaroon ng imbalance ang yang and yin kapag meron kang horse sa loob ng iyong bedroom. Pero Master Hans, may mga tips po ba kayong pwedeng ibigay sa mga ngayon na medyo alanganin? Nabanggit nyo nga po yung mga zodiac signs na medyo alanganin yung 2026. Ano pa po ba yung mga pwede nilang gawin?
Siyempre, sa mga alanganin, pwede natin unang-una, pwede gamitin natin ng color na blue o yung water element. Siyempre, kailangan ng right na timing dahil bad year mo nga. Dapat right na directions sa kaupo, sa kaharap. Dapat right na feng shui. Alam nyo, ang feng shui, walang guarantee to. Pero ang feng shui is isang cup ingredients para tayo magtagumpay. Siyempre, kahit masipag tayo, magaling tayo, very determinado tayo. Siyempre, isa sa mga sangkap, siyempre, sipag, galing, determinado, maging mabuti sa iba para may good karma ka. Feng shui. By konting swerte ka, mas ma-enhance mo yung swerte. So, yan yung mga tip natin ni Master Hans Kua. Extra tip natin sa lahat ng zodiac, hindi sa bad, kundi pati sa good year na rin po. Pero pagdating po sa usapang karir at negosyo, Master Hans, ano po ba yung mga magandang simulan ngayong Year of the Fire Horse? Usapang career, lahat ng tao ngayon ay very aggressive, very determined. Dahil nasa chart ng Flying Star, gitna natin ang Victory at Success Star. Ibig sabihin po niyan, lahat ng mga katrabaho natin ay very victorious. Talagang fight, very aggressive, talagang go. Very successful, talagang lahat tayo nagpo-push na maging successful tayo, maging number 1 tayo sa opisina. Ang tip natin sa career 2026 is kailangan natin mag-enhance ng ating skills. Para mag-enhance, mag-aral, mag-invest sa sarili. Learn new skills. Kung anumang field of career trabaho nyo po, kailangan to learn new. Gamitin ang social media sa karera nyo. Pwedeng i-post ang mga services nyo, yung career nyo, para alam ng mga kaibigan nyo ng social media na alam, ikaw pala si ganito, ito pala yung field of career nyo, i-boost natin dito. Sa usapang business naman tayo. Ang negosyo ng 2026, napaka-competitive. Lahat ng field of businesses are very competitive. Example yan, restaurant. Fire element is one of the booming na negosyo pa rin sa 2026. Ang problema, lahat ng tao, negosyante sa restaurant. Lahat ng tao, makita mo, sunod-sunod ang mga promo, pakulo sa restaurant. Ba't ibang discount, 50% off, ang dami mga kung ano mapakulo, may freebies, lahat ng mga vlogger na sa restaurant. Kaya very tough ang business. May negosyo may resource element, may opportunity Ang problema, lahat tayo ay nag-strive for hard sa negosyo. Kaya ang sikreto sa negosyo this year is kailangan ng right timing pa rin. Dapat tamang atake, right direction. Importante sa career man, sa negosyo man, sa love life man, ipa-feng shui. Ang magdaga natin ang lucky charms to enhance, to boost luck natin. Sa career pa rin tayo, pagdating sa negosyo pa rin tayo, sa wealth natin, missing element ang water element natin. So, dapat fast moving tayo. Ang apoy, dapat mabilis. Bago pa iniisip ng kalabang mo negosyo, naigawa mo na. Bago niya simulan yung bagong papakulunin, nauna ka na bago pa siya pumasok ito. Yan naman po ang advice natin sa mga businessman sa 2026. Kahit sa mga plano po, dapat. Kahit sa mga plano, sa mga marketing, kasi doon naman umigot yun Apo. Marketing sa posting, online, dapat lahat Mauna. visible, talagang maingay ka via online, sa restaurant, o sa food, kahit anong business mo. Kahit mapatubig man yan, ma-travel and tours man yan, kung anumang services na ginagawa mo, dapat online, boost ka dito at maingay. Very aggressive ka sa online mo. Ito, Master Han, siguro maraming curious, no? Pagdating naman po sa usapang love life o pag-ibig, ano po bang pagpasok na ito 2026, ano po bang mangyayari? Usapang love life 2026 natin, pag-ibig, very strong ang fire element. Mapusok ang mga tao ngayon. Padalos-dalos, pabigla-bigla. Ang mga love minsan, biglaan, love na kita. Pagising natin, ayaw ko na sa'yo. O ika nga ng mga Gen Z, no? Biglaan nag-change ang moods ng mga Gen Z, no? Sa love life pa rin tayo, dahil mapusok, very strong ang fire element, very strong ang tinatawag nating mga third party. Alam nyo, nakikita natin usually sa online, no? Lalaki ang babae. Nadadamay lahat ng lalaki pag may nagte-trending na lalaki na ng babae. Damay lahat. Yung pagising mo pa lang si Mrs. si so sweetheart mo, nakita mo ba kagabi nag-trending? Sabi sa'yo, ganyan-ganyan, parang, anong ginagawa ko? Wala kami kinalaman dyan. Ngayon, baliktad na mangyari. Nasa chart natin na ang babae naman, ang mahuhuli na lalaki. Sila naman ang malaking chance mangloko ngayon. Bakit kamo yung mga babae na sa Southwest kasi nasa house sila ngayon, ang pagkakaroon ng third party, sila ang magbe-betray sa relationship. Makikita natin this year, expect natin this year, mga influencers man, mga celebrities man, na maayos na relationship, biglang may lalabas o may puputok na balita. Now, si ganun, ng lalaki, o siya ang sira ng pamilya niya. Ay, normal kasi nanonormalize sa atin para mas madami. Ang lalaki. Na ang tayong lalaki ang mga babae. Pero sa 2026 yan, ang twist o exchange o paglipat natin. So, love life pa rin natin. Maganda mag-baby na horse dahil ang horse is lucky to have a horse sa lahat ng animal zodiac. Bawal lang po si horse sa year of the rat, si daddy o si mommy.
pero lahat ay swerte. Especially if you're year of the sheep, year of the dog, year of the tiger, maganda mag-baby na horse because lucky, good friend mo yun, allies mo, secret friend mo yan eh. Magdadala ng extreme good luck. Masters, di na ako pwede magbuntis, senior na ako. Wala namang plano magbuntis dahil wala akong partner. Maganda rito, pwede ka magninong o magninang ng pinanganak ng baby horse. Dahil ang baby horse ay isang malaking blessing na magdadala ng victory at success. Yan po yung love forecast natin. Master Hans, kamusta naman po yung ibang zodiac signs? Kanina siguro nabanggitan natin lahat, pero kamusta po ba yung iba? Year of the Dragon, kamusta po ba ang magiging takbo ng mga Year of the Dragon? Sige, i-rundown natin ang 12 animal zodiac kompleto mula sa Year of the Rat. Pagdating sa usapang career ng Year of the Rat, hindi magandang tonto magpadalos-dalos paglipat ng trabaho sa mga Year of the Rat. Pag-isipan maigi. Year of the Rat sa negosyo, business expansion is also not recommended. Right timing, right feng shui, right opportunity para sa business ng Year of the Rat. Sa Year of the Ox naman, nasa iyo naman po ang tinatawag nating charisma star. Kung ikaw ay nasa career, maraming sales, negotiation na mga close. Kung negosyo ka naman na Year of the Ox, maganda ikaw mismo mag-close ng deal negotiations na to dahil meron kang charisma star sa year ng 2026 sa Year of the Ox. Year of the Tiger, ngayong taon na to, maganda opportunity sa career promotion ay maganda. Sa negosyo ng Year of the Tiger also, maganda rin tong taon na to for business expansion if you're Year of the Tiger. Year of the Rabbit naman tayo. Year of the Rabbit pagdating sa pera, malaking ang chance o money star para sa Year of the Rabbit. Para sa career ng Year of the Rabbit this year, nasa iyo po ang career promotion, salary increase. Wow, sana all may salary increase. Ang Year of the Rabbit, nasa negosyo naman po niya ang business expansion o money o wealth. Para sa Year of the Rabbit, maganda mag-display ng money frog, money cat, ng wealth inviting Buddha. Nilagay yan sa east direction ng inyong office, ng inyong bahay. Sa Year of the Dragon naman ngayong taon na to, sa kanyang karera, long-term goal plan ang dapat isipin. Maganda mag-study more sa mga Year of the Dragon. Sa negosyo naman Year of the Dragon, business expansion is also maganda. Maglagay ng wealth money ship, maganda maglagay ng money tree. Sa southeast direction, ipa-feng shui ang bahay sa mga Year of the Dragon. Year of the Snake, last year, Year of the Snake 2025, bad year yun. Maraming mga delay project. This year, sa Year of the Snake sa career niya, maganda na i-follow up ulit dahil yung mga dating pending na trabaho sa career niya, this year, meron siyang achievement. Sa negosyo din ng Year of the Snake, marami siyang business plan na medyo na-delay. Hindi na nag-come true ng last year. This year, sa Year of the Snake recovery at maganda ang ulitin o i-follow up ulit para possible ma-reclose o ma-close deal na yun, mga deals, mga project nyo po sa Year of the Snake. Maganda sa Year of the Dragon and Snake, maganda mag-display ng tinatawag na Prosperity Buddha. Ilalagay yan sa southeast direction. Snake and dog, snake at saka si dragon, maganda mag-display ng horse, ilagay yan sa south direction. Year of the horse na tayo. Year of the rat, year of the horse, year of the rooster, year of the rabbit, year of the ox, meron kayong conflict with the Tai Sui year god. Year of the horse, bad talaga ang year ng horse ngayon taon. Kahit siya ang main character, nasa kanya pa ang 5 yellow misfortune star. Kailangan ng 5 yellow misfortune star na cure, mag-PM lang. Private message ko po sa Facebook ko po para ako mismo mag-advise yung mga cure ang kailangan ng Year of the Horse. Kailangan mag-display ng horse, the lucky charm. Maganda yung nakataas yung paa. Maganda mag-display ng horse, red horse, white horse, golden horse sa south direction ng office at ng living room ng sala po ng Year of the Horse. Year of the Sheep na tayo. Ang Year of the Sheep ngayong taon na to dahil good friend niya, best friend niya ang Year of the Horse, maraming opportunities na darating sa Year of the Sheep. Ingat lang Year of the Sheep yung mga taong tinulungan niya, sila pa ang kakagat sa kanya bandang huli. Magsuot ng evil eye na bracelet, evil eye na pendant, evil eye na keychain, evil eye na display sa pintuan. Anti-evil eye yun, yung may blue na may mata. Available yun sa store ni Master Kuha. Year of the Sheep, kailangan nyo mag-display ng horse. Sabit yan sa mga bawat kanto, bawat pintuan ng inyong bahay para prosperity, success lang ay pumasok sa bahay. Year of the Sheep ngayon, magandang taon to na magka-baby na horse. Year of the Monkey na tayo. Matalino man ang matching na uutakan din last year. Year of the Snake na mamayagpag sa opportunity, success. Ang Year of the Monkey ngayong taon na to dapat sa career i-fine print, basahin. Yung pala, marami pala siyang mga trabaho na hindi pala tatapos o hindi siya nababayaran pa o napepending pa. Ang Year of the Monkey sa negosyo naman, bago pag-engage sa negosyo, if ang negosyo na to is too good to be true, hindi yan totoo.
Malaki ang scam star sa Year of the Sheep at Year of the Monkey. Magsuot ng rhino elephant na keychain, rhino elephant na bracelet, rhino elephant na card na nilalagay sa wallet. Available yan sa store ni Master Hans. Year of the Rooster na tayo. Year of the Rooster ngayon taon na to. Alam mo, maingay sa career. Masyadong loud ang rooster ngayon taon na to. Yung mga katrabaho niya, hindi niya alam na nabubwisit na sa kanya. Maraming misunderstanding star sa Year of the Rooster. Sa negosyo naman, basahin ang mga dokumento, posible magkaroon ng legal, mga court case, mga entanglement dahil activated ang mga court case star sa Year of the Rooster. Year of the Dog naman tayo. Nasa iyo naman ngayon ang good year. Meron kang opportunity para sa business expansion, business growth, dadagdag ang iyong bank account, dadami ang pera sa bank account mo, dadami ang bago na customer, at yung mga lumang customer repeat order this year sa Year of the Dog ay darating. Papaulan na maraming pera. So, sipag, tiyaga, dagdagan ang effort sa Year of the Dog. Year of the Dog sa career naman, matutuwa sa'yo si boss. Maraming kukuha, may fame, recognition, may achievement ka, may output ka sa career mo. Kaya naman sa career, number 1 pa rin sa achievement, si Year of the Doggy. Magandang taon to kay Year of the Doggy na mag-baby na horse, mag-asawa, magpakasal, mag-baby, mag-start ng family kay Year of the Dog. Dahil horse is one of the best allies nyo po, good friend nyo po. Ang Year of the Horse, ang Year of the Dog, dapat bantayan ang health. Kailangan ng magpunta kay doc, hindi po magagamot. Sumunod sa payo ng doktor sa mga gamot niyo po. Year of the Dog ngayon, kailangan ng Holo, Medicine Buddha na keychain. Last na tayo, Year of the Pig. Year of the Pig ngayon taon na to kalaban ng pig, ang snake last year. Bad, worst year. Ang dami kong mga kliyente na nagpunta, Master Hans, talaga nga, totoo nga, no, buti, nagsuot ako ng mga lucky charms meron nyo, na-lesson natin yung bad year. Kung hindi pala, mas malaki pa yung nangyaring problema, pagkapahamakan, malugi. This year, si Year of the Pig, kapare sa snake, recovery year na niya. So, sa negosyo, yung mga dating nagkaaway, nagkatampuan, ikaw na magsasay, sorry po, start natin ulit, posible ma-recross, maayos natin ulit yung tie, maganda sa negosyo nyo po. Sa career ng Year of the Pig, last year, Messi, this year, ayusin mo, dahil ikaw mismo ang mag-ayusin, wala na may ibang tao. Dahil mismo sa Year of the Pig ngayon taon na to, sa career din, promising din ang career ng Year of the Pig. Bantayan ang kalusugan, maglagay ng Medicine Buddha, ng Holy Gourd, ng Hulu sa northwest sector ng bedroom, sa Year of the Pig at Year of the Dog. Muli po, ito po yung gabay lamang, sipag, tiyaga, determinasyon, pagiging mabuti sa lahat, dahil ikaw ang gagawa ng swerte mo, dahil nasa iyong mga kamay, nasa lalay ang inyong mga tagumpay. So, 2026 meron tayong 5 direksyon na swerte. Ano ibig sabihin ng swerte? Pag swerte yung direksyon, dapat gamitin natin itong area. Diyan tayo mag-stay, diyan tayo mag-work. Ang unang sector na swerte ay center. The center of office, the center of bahay, the center of room. This 2026 dapat malinis, maayos, para ma-attack natin ang victory at success star. Buksan ang center ilaw, gawing maliwanag ang ilaw ng center para itong victory and success star na ito ay ma-activate. Ano ibig sabihin victory? Victory, maging victorious ka, successful yung negosyo ka, deal. Dapat opisina, bahay nyo yung gitna ng bahay nyo po, maliwanag, maayos, masaya, para ma-activate ang number 1 victory success star. Number 2 na swerteng direction ay nasa northeast direction. Nasa northeast direction natin ang tinatawag nating love. Sa mga single, matagal na tagal nyo na sinasabi magkaka-love life na ako, magsuot ako ng pink na panty, pink na brief. Every year na lang, bagong brief, bagong underwear sinusuot ko, wala namang love life. Maganda. This year na matulog with your headboard sa northeast sector to activate love, maglagay ng mandarin ducks, ng happy couple, ng rose quartz sa northeast sector, dahil northeast sector, andyan ang love direction. At sa mga students na nag-aaral, review facing northeast direction to activate education. Examine nila yung luck star, maglagay ng abacus, maglagay ng pagoda para sa study table mo para ma-enhance ang good grade star sa year of the para ma-enhance ang good grade study star sa mga students. Punta na tayo sa number 3 na lucky direction is nasa east direction. Nasa east direction natin ang money o wealth star sa cashier sa tindahan. Maganda, dapat ilagay sa east direction ang money frog, wealth inviting Buddha, wealth inviting cat, money tree, lahat ng pera na lucky charm papaswerte, east direction this year. Isa pang sector na swerte ay nasa southeast direction. Nasa southeast direction nga na ang tinatawag nating mga long-term goal, long-term success star. Kung gusto natin long-term, ibig sabihin maraming success, malayuan, maganda, ilagay yan, magpirmahan ng kontrata sa southeast direction na office. Number 5 na swerte is nasa north direction. Nasa north direction ang heaven
blessing star. Mag-pray na nakaharap sa north direction. Pag-activate ng mga blessing this year. North direction, gamitin po yan, activated po yan. Nandiyan heaven blessing. Northeast, love and wisdom sector. East, money sector. Southeast is heaven, southeast is long-term success star. At saka isa pang direction is center, nandiyan po yung victory at success star. Yan po yung direction na swerte dapat gamitin para maboost natin ang swerte sa 2026 natin. Bukod sa lucky directions, meron din po ba tayo Master Hans ng lucky number ngayon? Lucky number ay number 6, number 8, number 9. Ayan ang mga swerteng number sa 2026 natin. 6, 8, and 9. Yes po, 6, 8, and 9 po. Ayan. Siguro last na, no, Master Hans, bago po tayo magtapos, para sa mga viewers natin ngayon na nanonood, swerte man po o hindi, ano po ba yung mahalagang tandaan ng mga Pilipino ngayong 2026? Mahalagang tandaan natin ang 2026 natin is fast, agresibo, nag-aalab, very determined, talaga namang excited. Gamitin ang karakteristik ng na tumatakbo, galloping, tumatalon, excited, na fiery, nag-aalab na year of the horse. Ayun ang mga karakteristik, positibong karakteristik natin dahil ikaw mismo ang gagawa ng inyong swerte. Ako po, si Master Hans Kua. Bisitahin niyo po ako sa Lucky Charm Store ko dito po sa Cityland Shaw Tower, Shaw Boulevard, tapat po ng Cityland Shaw Tower. Bisitahin po ako sa aking Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Master Hans Kua. Happy New Year sa inyo lahat. Ayan, once again, maraming salamat po sa ating Feng Shui expert, Master Hans Kua, sa pagpapaunlak po again sa aming programang Expert's Opinion. Thank you so much po. Sana po, every year po, invite niyo po ako. Ako po ay dapat magpasalamat sa inyo dahil ako po ang kinukuha niyo po, DZRH Expert Opinion. O paano? Wishing everyone a happy, prosperous, at mas malusog na 2026. Thank you so much, Master Hans. At yan na po ang episode natin ngayong linggo. Naway nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli, ako po ang inyong host, Rovic Manuel. Happy 2026 po sa lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo. Kasama pa rin ang ating mga eksperto dito lang sa Expert's Opinion.